Mahusay talaga mag-develop ng go-to-guy player itong si Coach Ime Udoka. Jonathan Kuminga halo-halo ang dala sa Warriors sa pagbabalik. At good news, may karagdagan ng detalye sa nakuhang injury ni Butler. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Ayaw ng Houston Rockets na bumiyahe na dala ang dalawang pagkatalo sa kanilang first round matchup kontra sa pang-7 seed na Golden State Warriors. At malinaw ito sa naging laro ni Jalen Green na tuluyang bumawi mula sa kanyang bangungot sa Game 1 at nagpasabog sa kanilang panalo sa Game 2 upang itabla ang serye. Mula si Green sa isang 7 puntos na performance kung saan 3 sa 15 lang siya sa field, pero ipinakita niyang parang may memorya siyang gaya ng isang goldfish, mabilis makalimot at bumawi sa pamamagitan ng 38 puntos sa 13 of 25 shooting, 8 of 18 from long range. Matagal nang tinik sa tagumpay ni Green ang kanyang pagiging inconsistent at inefficient, at tila lumulubha pa ito mula sa slump na kinaharap niya sa huling bahagi ng 2024 to 2025 regular season. Ngunit pinuntahan siya ni head coach Ime Udoka at pinatatag ang loob na nagbunga ng isa sa mga pinaka-impressive na laro niya ngayong taon, lalo na sa bigat ng laban. Ang mensahe ko sa kanya, simple lang, basketball lang yan. Kapag natapos mo na ang unang laro, gawin mo lang yung ginagawa mo buong season at sa buong karera mo. Ani ni Udoka sa kanyang post-game press conference ayon sa NBA TV sa X, former Twitter. Maaring ninerbiyos si Green sa Game 1 na unang playoff game ng kanyang karera matapos ang ilang taong paglalaro sa ilalim ng standings sa Western Conference. Pero malinaw, kapag on fire si Green, mahirap silang pigilan. Hindi malabong sabihin na kung hindi sa 23 taong gulang na guard, baka hindi nila nakuha ang panalong ito. Isa sa mga kahinaan ng Rockets sa buong season ay ang hirap nilang gumawa ng puntos sa half court. Pero kung si Green ay maglalaro sa antas na ipinakita niya noong Miyerkules ng gabi, mas magiging madali para sa Houston ang pag-advance ng malalim sa playoffs. Pinilit ni Jalen Green na makalaro sa lahat ng 82 laro ng Rockets ngayong season, isang bagay na kahanga-hanga sa panahon ngayon ng load management. Pero marahil naapektuhan nito ang rhythm ng kanyang laro. Sa huling 3 laro ng regular season, umiskor lang siya ng average na 5 puntos sa 17 minuto kada laro sa 18.8% shooting. Pero mula sa umpisa ng Game 2, kitang-kita nang bumalik ang kumpiyansa ni Green. At bunga ng kanyang 38-point explosion, na itabla ng Rockets ang serye at mukhang mas favorable na ang kanilang posisyon, lalo na sa gitna ng injury concerns ni Jimmy Butler ng Warriors. Speaking of Warriors, nagbalik si Jonathan Kuminga nitong Huwebes sa Game 2 ng unang round ng serye ng Golden State Warriors laban sa Houston Rockets matapos ang ilang larong pagliban. Sa huli, ang pagbabalik ni Kuminga sa rotation ng Warriors ay mas dahil sa bigla ang pagkaka-injury ni Jimmy Butler sa unang quarter, isang hindi inaasahang pelvic injury kaysa sa anumang iba pang dahilan. Matapos ideklara na hindi na makakabalik si Butler para sa natitirang bahagi ng laro, at habang si Brandon Podziemski ay patuloy na nakikipaglaban sa kanyang karamdaman, kinailangan ng Warriors ng kahit anong uri ng karagdagang scoring, kaya ipinasok si Kuminga. At gaya ng madalas na nangyayari sa panahon ni Kuminga sa Warriors, ang epekto niya sa laro ay naging halo-halo. May mga sandaling umangat si Kuminga sa loob ng 26 na minutong paglalaro niya para sa Warriors. Nakashoot siya ng ilang 3-pointers at isa siya sa 5 manlalaro ng Warriors na naka-double figures sa puntos. Pero ang tunay na kailangan ng Warriors, lalo na kung mawawala si Butler ng mas matagal, ay hindi lang basta puntos. Kailangan nila ng pamumuno, kakayahang gumawa ng opensa, at mga importanteng shot sa tamang oras, lalo na kapag nagpapahinga si Stephen Curry sa bench. Ang asahan ay dapat si Kuminga ay mapapalitan ang produksyon ni Butler kahit pa para sa 3/4 ng isang laro ay hindi isang realistic na inaasahan, lalo na sa playoffs laban sa isang masigasig na depensa ng Rockets. Patuloy na hindi akma si Kuminga sa sistemang ito ng Warriors, at habang sinusuportahan ito ng mga numero, mas lalong malinaw ito kapag pinanood mo ang laro. Sa kabila ng pagiging bahagi ng Golden State at paglalaro sa tabi ni Curry sa loob ng 4 na taon, tila hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Kuminga ang kanyang papel. May dahilan kung bakit pinili ni head coach Steve Kerr na halos tanggalin siya sa rotation sa kabila ng pagiging ikatlong pinakamataas na scorer ng Warriors ngayong season. Ngunit mayroon pang pagkakataon na ipakita ni JK at kunin muli ang tiwala ni Steve Kerr.
Kung si Butler na inaasahang sasailalim sa MRI sa Biyernes ay hindi makakabalik sa halos 100% for Game 3, maaaring ito na ang panahon para kay Kuminga na patunayan sa lahat ang kanyang kayang magagawa sa team. Sa simpleng salita, kulang na kulang ang Warriors para punan ang pagkawala ni Butler at ang pagkatalo nila nitong Huwebes ay ang patunay nito. Dapat masaya ang Warriors na babalik sila sa kanilang home court para sa Games 3 at 4, pero kung wala si Butler, mukhang wala silang dapat asahan kundi ang agresibong paglalaro ni Kuminga para makasabay sa batang gutom na Rockets. Habang leading ang Rockets sa unang quarter, tumalon si Warriors star Jimmy Butler para sa isang rebound pero na-undercut siya ni Amen Thompson dahilan upang bumagsak siya ng matindi sa kanyang tailbone area. Nanatili si Butler sa laro para sa kanyang free throws mula sa foul na tinawag bago tuluyang lumabas ng court. Hindi na siya naupo sa bench, sa halip ay dahan-dahang lumakad papunta sa locker room para sa mas malalim na pagsusuri. Hindi nagtagal at nagdesisyon agad ang Warriors. Out na si Butler para sa natitirang bahagi ng laro dahil sa pelvic contusion. Malinaw na seryoso ang kondisyon ni Butler, batay sa bilis ng kanilang naging desisyon na huwag na siyang ibalik sa laro. Ngayon, sasailalim si Butler sa MRI sa Biyernes upang malaman ang tindi ng injury at matukoy kung kailan siya posibleng makabalik. Ngunit ayon kay Anthony Slater ng The Athletic, magkakaroon ng MRI bukas si Jimmy Butler ayon sa isang source, ulat ni Slater sa X, former Twitter. At ang magandang balita, nakaranas na ang Warriors ng ganitong pelvic contusions kamakailan mula sa parehong pagkakahulog ni na Steph Curry at Jonathan Kuminga. At 2 laro lang ang na-miss ni Curry, isa naman kay Kuminga. Pagkatapos nito, naging usapin na lang ng pain management. Si Butler ay isa sa pinakamatitibay na manlalaro sa liga, kaya tiyak na susubukan niyang maglaro sa playoffs anuman ang mangyari. Gayunman, labis ang kanyang nararamdamang sakit matapos ang nakakatakot na insidenteng ito sa Houston. Hindi kayang mawala si Butler ng matagal para sa Warriors, lalo't kulang na kulang sila sa depth at tiyak na kakulangan sa mga mapagkakatiwalaang manlalaro para kay Steve Kerr sa isang playoff series. Si Brandon Podziemski, ang starting guard, ay napasama rin sa injury report noong Huwebes dahil sa karamdaman. Pagkatapos ng halos buong unang kalahati sa locker room, nakabalik si Podziemski sa laro sa ikatlong quarter upang subukang tulungan ang Warriors na makabawi. Pagkatapos ng pagkatalo, humarap si Steph Curry sa media. "Curry, gusto sana naming maging sakim ngayong gabi at makaisa pa, pero inaasahan mo na rin na lalabas sila na may lakas. Kung titingnan mo ang liga, karamihan sa mga pantay na serye ay ganun din ang nangyayari. Mahaba pa ang seryeng to. Napatunayan na namin kaya naming buuin ang isang solidong 48 minuto na laro at talunin ang isang napakagaling na Houston Rockets team. Kailangan pa naming gawin yun ng 3 beses kahit anong paraan para makarating doon. Magkakaroon ng mga adjustments bawat laro. Yan ang maganda sa playoffs." Anong masasabi nyo sa injury na nakuha ni Butler, mga kaibigan?